noon. Nasabi niya rin sa akin na sunod-sunod yung mga nangyayari sa site kaya naging busy siya nitong mga nakarang araw. Gusto niya bang sumama sa akin bukas sa school? Tanong ko sa kambal. Wala rin ako masyadong gagawin bukas dahil pagtapos naman ako sa ginagawa ko. Opo, mama. Sama po kami. Sabay na sagot ng kambal. O sige, pero dapat maaga kayo magayak para kapag dating ko dyan, diretso alis na tayo. Sabi ko. Noted po, mama. I love you, twins, I said. We love you too, mama. Napangiti naman ako at sakay binaba na ang tawag. Huminga muna ako na malalim bago sinimulan ang paggawa ng grades pati na yung pinagagawa ni Ma'am Principal. Kailangan ko muna matapos to ngayon para isubmit ko na sa kanya bukas. Pagkalipas ng ilang oras sa wakas, natapos na rin ako. Tinanggal kong anti-rad na salamin ko at saka minasahe kong bato ko. Napatingin ako sa orasan. Malapit na palang mag-12 kaya naman, inayos ko munang gamit ko bago matulog. Kumain ka muna bago kayo umalis, ani mama, at tilapag ang plato sa harapan ko. Wala ako nagawa kundi kainin lang dahil papagalitan ako nito kapag hindi ko ginalaw ito. At nang matapos akong kumain, nalagay ko ng plato sa lababo at nagpaalam na kay mama. Makiingat kayo ha, aniya. Tinangoan ko na lamang ito at saka tuluyan na kaming lumabas ng bahay. Oh my! Hello, kambal? Salubong sa amin ni Amory na makita kaming papasok sa faculty. Hello po, Tita Amory. Mabuti naman at naisipan mong dalhin sila dito. Baling sa akin ni Amory. Ilang araw ko na silang di nakakasama eh. So I decided na dalhin sila rito since wala naman na akong gagawin. Sagot ko. Tapos ka nang gumawa ng grades? Tanong niya. Tumango naman ako. Sabi niya, Awi, send kasi paga naman dyan. Mahina akong tumawa. Need help? I asked. Hoy gagi, joke lang. Tahimik lang kambal sa tabi ko habang kumakain ng baon nilang biskwit at chichirya. Uminom kayo ng tubig after niyong kumain, okay? Tumango naman silang pareho. Stay here. Bibigay ko muna to kay Ma'am Principal. Bilin ko sa dalawa. Di nila ako sinagot kaya lumakad na ako papunta sa office ni Ma'am Principal. Good morning po. Ito na po yung pinapagawa ninyo sa akin. Magalang na bati ko. Oh, thank you. Pakilapag na lang dyan, she said. Lumabas ako sa office na mailapag ko yung folder. At pagbalik ko sa faculty, narinig kong hinahanap ako ni Anika kay Harold. Yan na pala siya oh. Ika niya kahit napunta sa akin ang tingin ni Anika. Saan ka po galing? Tanong nito. Hindi ba't nagpaalam ako sa inyo kanina? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko po narinig. Mahina naman akong tumawa. Paano mo ako maririnig? Busy kayong dalawa sa pagkain at panonood. Sagot ko. Ay, sorry po. Di na ako nakapagpigil pisirin ang piski niya. Wala na akong gagawin ngayon kaya naman sinamahan ko na lamang ang kambal sa panonood. Pero minsan tinutulungan ko sina Amory at ang iba pang teachers na gawin ang ibang pinagagawa sa kanila. At pagpatak ng alas 12, inaya ko na ang kambal papuntang cafeteria para kumain. Sinama na rin namin sina Amory at Tina kaya naman 5 kami sa isang table. Mabuti hindi sila maarte sa ulam. Yung mga pamangkin ko sobrang arte as in. Hindi sila kakain pag hindi hotdog or tosinong nasa hapag. Pagkwento ni Dina. Benta mo nga pagkain mo para wala nang problemahin. Tatawa-tawang sabi naman ni Amory. Kung pwede lang, edi sana. Matagal ko nang ginawa. Sagot naman ni Dina. Napasulap naman ako sa kambal at busy lang mga to sa pagkain at walang pake sa paligid. Mama, pwede po ba kaming maglaro doon? Turo ni Anika sa maliit na playground nitong school. Later na nak, kakatapos nyo lamang naman kumain. Sabay naman silang sumimangot. Okay po, sagot nila. At masunurin din. Hanga na talaga ako sa'yo, Elena. Pumalakpak pa ang dalawang luka-luka. Mga baliw. Mararanasan nyo rin to sa susunod. Natatawang sabi ko. Nagdadalawang isip nga ako kung mag-aanak ako o hindi na eh. Ani Dina. Bakit naman? Sabay tanong ni Amory. Kasi 'di ba, ang sabi nila, kapag manganganak ka, yung isa mong paa nasa hukay na? Ika niya. Oo, pero mas masaya pa rin kapag may anak na. Nakakatanggal ng stress, sagot ko. Nga pala, Lars, sinong kasama mo nang pinagbubuntis mo yung kambal? Tanong ni Amory. Si Mama, mabilis na sagot ko. Ay yung papa nila, tanong naman ni Dina. Nasa Manila siya that time, sagot ko. Ano itsura ng papa nila?
Curious ako eh. Sabi niya at saka natawa. Same, kasi feeling ko magandang lahi niya eh. Yung kambal na yung magsisilbing proof. Wika naman ni Dina. Eros Dalton Ventura is his full name. Sagot ko at nagkatingin na naman silang dalawa. Yung poging engineer? Sabay at kulat nilang tanong. Tumango-tango naman ako. OMG, jackpot ka ma'am. Ika ni Amory. Sira, ex-boyfriend ko siya nung college. Sabi ko na mas lalo nilang kinagulat. So bakit kayo nag-break? Nakagat ko naman ang labi ko sa tanong ni Dina. Di ko kayang sabihin sa kanilang dahilan, lalo pat narito ang kambal. Okay na silang mag-aama kaya ayoko nang sirain pa yon. Okay lang kung hindi ka komportableng sabihin. We understand naman eh, sabi ni Amory. Mama, punta po tayong mall. Wika ni Ainsley habang nag-aayos ako ng gamit. Okay, pero tulungan niyo muna si mamang magligpit para makaalis tayo kaagad. Mabilis naman silang kumilos para tulungan ako. Paglabas ng gate, tanong ko agad ang pamilyar na sasakyan. Di kalayuan mula sa pwesto namin. Mama, si Papa! Turo ni Anika kay Eros nang bumaba ito ng sasakyan niya. Bumitaw silang dalawa sa akin para puntahan ang papa nila. We really miss you po, Papa. Dinig kong sambet ni Aislinn habang nakayakap kay Eros. I miss you too. Tugon ni Eros at saka saglit na yumakap at sumulip sa akin. Di na po kayo busy? Umiling naman si Eros. Ibig po bang sabihin yan? Inunahan niya nang sasabihin ni Anika. Yes, sweetie. May time ako para maipasyal kayo. Nagtatalon sa tuwa ang dalawa na akala mo nanalo sa loto. Pinasyal namin ang kambal sa Tagaytay, kaya at bagsak sila nang umuwi kami ng bahay. Malalim ng gabi, dito ka na matulog. Pigil ko na akmang lalabas siya ng bahay. Are you sure? I nodded. Okay, sa sofa na lang ako matutulog, sabi niya. Ayaw mo sa kama kasama namin? Tanong ko. Okay lang ba sa'yo? Aalokin ba kita kung di okay sa akin? Tanong ko habang nakataas ang isang kilay. Sabi ko nga. He chuckled. Yun na yung tuwalya. Maglinis ka rin ng katawan mo para makatulog na tayo. Sabi ko at tumango naman siya bago pumasok sa banyo. Matapos ng ilang minuto, lumabas na rin siya ng banyo, suot ang color purple na pantulog ko. Ang cute niyang tingnan dyan. Let's go to sleep na. Sabi ko at medyo may kalawakan naman tong kama. Yun na yung tuwalya. Maglinis ka na rin ng katawan mo para makatulog na tayo. Sabi ko at tumango naman siya bago pumasok sa banyo. Matapos ng ilang minuto, lumabas siya ng banyo, suot ang color purple na pantulog ko. Ang cute niyang tingnan dyan. Let's go to sleep na. Sabi ko. Medyo may kalawakan naman tong kama namin kaya't kasyang-kasya kaming apat dito. Good night, Alana. Ngiti lang tinugon ko sa kanya bago ko tuluyang lamunin ng antok. Iramdam ko ang sinag ng araw na tumatama sa balat ko. Magmumulat na sana ako na mata ko na magsalita si Anika. Papa, can I ask? Tanong nito. What is it? Dinig kong tanong naman ni Eros. Do you love Mama? Nagpantig naman ang tenga ko sa tanong na yon ni Anika. Gusto ko imulat ang mata ko ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Gusto ko marinig ang sasabihin ni Eros. Yes, I do love her. My lips formed into a smile when he said that. Kahit matagal na kami nagkalayo ng mama ninyo, kailanman, hindi nagbago tong nararamdaman ko para sa kanya. He added, Then why don't you get back together again? Tanong din ni Anaya. Gusto ko makipagbalikan sa mama ninyo but I don't know if she still loves me. Malungkot namang sagot niya. Yes, I do. I still love you, Eros. Gusto kong sabihin sa kanya pero ewan ko ba kung bakit nahihiya ako. Seriously, Elena, ngayon ka pa mahihiya? Let's go outside. Hayaan na muna nating matulog ang mama ninyo. Anya at lumabas na kasama ng kambal. Namasiguro kung nakalabas na sila, saka na lang ako nagmulat at bumangon. Tama ako ng lalaking minahal. Akalain mo yon? 5 taon na kaming di nagkikita at walang komunikasyon sa isa't isa. Tapos hindi man lang nagbago ang nararamdaman niya para sa akin? Ibang-iba talaga siya sa Eros na nakilala namin ang isa't isa. Hindi ko inaakalang mapapabago kung isang katulad niya. Yung womanizer noon, isa ng maalaga at putihing ama ngayon. Nagligpit muna ako na higaan namin bago ko lumabas ng kwarto at nagtungo na sa kusina. Tahimik ko lang pinagmamasdan na mag-aama habang nagluluto ng umagahan namin. Mama! Tumakbo naman palapit sa akin sina Anika. At Anaya para yakapin ako. Tinutulungan po namin magluto si Papa. Natutuwang sabi ni Anika. Wow naman! Very good naman pala ang mga baby ko eh. Nakangiting sabi ko at ginulong buhok nila.
Let's eat. Napatingin naman kaming tatlo sa nagsalita. Masaya naming pinagsaluhan ang niluto nila. At nang matapos kaming kumain, sinamahan ako maghugas ni Eros habang ang kambal naman ay naliligo. Isasama ko ulit sila ngayon sa school. Babay po, Papa. Kaway ng kambal kay Eros saka hinalikan nila to sa pisngi. Twin, let's go. Pag-aaya ko sa dalawa pero pinigilan ako ni Anika. What? Takang tanong ko. Kiss mo rin po si Papa, Mama. Nalaglag naman ang pangako saka nag-aalangang tumingin kay Eros. Dali na po, Mama, para makalis na po si Papa. Segunda naman ni Anaya. Bumuntong hininga naman ako, dahan-dahang nalapitan si Eros. Tinitigan ko muna siya ng 5 segundo bago siya halikan sa pisngi. Matapos yon, tinignan ko naman ang kambal sa gilid ko na parehong malawak ang ngiti. Itong mga batang to talaga? Let's go, twins! Utal na sabi ko sa kambal. Mag-ingat ka. Baling ko naman kay Xavier. I will. Sagot niya at saka kinindatan pa muna ako bago tuluyang umalis. Biglang nagkagulong sistema ko dahil sa ginawa niya. Oh, come on. Hindi ka na teenager, Elena? Mama, bakit po ikaw namumula? Kunot noong tanong sa akin ni Anika. Kaya naman mabilis kong hinawakan ng pisngi ko. Shit! Sobrang init na ng pisngi ko wala to anak. Mainit din kasi dito sa labas eh. Tara na sa loob. Sabi ko at hindi na sila papasok ng faculty. Gaya kahapon, nanonood lang ako kasama ang kambal at paminsan, tumutulong ako sa ginagawa ng iba pang teachers. Mama, bili po kami ng pagkain. Maya-may usal ni Anika. Bumalik din kayo kaagad kapag nakabili na kayo, okay? Nag-opo naman sila. Oh, etong pera. Sabay abot ng 50 pesos. Ang tagal namang dumating din na nasa kanya yung materials na gagamitin sa paggawa ng letters eh. Naiiritang sambet ni Amory habang nakahawak sa bewang niya. Ayaw niya pa kasi nasunduin ko siya eh. Sabat naman ni Harold. May gusto ko ba kay Dina, Harold? Tanong ko. Late ka na, Lars. Sira na kaya? Si Amory ang sumagot. Kailan pa? Gulat na tanong ko. Medyo matagal na rin. Sagot ni Harold. Bakit di kayo nagsasabi? Parang di kayo kaibigan na. Natawa naman silang pareho. At least ngayon alam mo na, 'di ba? Natatawang usal ni Harold. Hindi ako sumagot dahil dumating na yung kambal at binalik na sa akin ang sukli. Bakit ang tagal nyo? Tanong ko sa kanila. Ang dami na pong bumibili kanina eh. Sagot ni Anika. Saka na po sa pesto niya. Half day lang kami ngayon, kaya naisipan kong dumaan muna sa karinderya ni Mama. Mama Lola, salubong ng kambal kay Mama. Mga apo ko. Sinilubong din ni Mama ng yakap ang kambal. Ano ba naman tong mga to? Akala mo 1 taong di nagkita eh. Anong ginagawa nyo rito? Wala ka bang pasok? Baling sa akin ni Mama. Half day lang po kami ngayon, kaya dumiretso po kami dito para tulungan ka. Sagot ko. Kumain na ba kayo? Tanong niya. Umiling naman ako. Yung kambal pa lang po ang kumain. Sagot ko. Kung ganon, halina kayo at kumain na. Kibig niya ang kambal na pumasok sa loob. Kumuha na ako ng plato at kubertos at saka nagsandok ng pagkain ko. Medyo marami na rin ang customers ng mama niya, kaya binilisan ko ng pagkain ko. At nang matapos, hinugasan ko na muna iyon bago lumabas at tumulong na sa kanila. Habang nagde-deliver ako ng pagkain ng mga customer, naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko. From Eros. Sunduin ko kay mamaya. Agad naman ako nagtipa na mensahe na narito na kami. Ngayon kay Mama. Maya-maya pa'y nakatanggap na muli ako ng mensahe mula sa kanya. From Eros. Okay, susunduin ko kayo dyan. Binalik ko lang sa bulsa ang cellphone ko at hindi ko na siya nireplyan. At nang pagdating ng hapon, habang tinutulungan ko si Mama na magligpit, ay lumapit sa akin si Anika habang hingal na hingal. Bakit ka ba kasi tumatakbo? Sabi ko sabay punas ng pawis niya sa noo. Nasa labas na po si Papa. Saka lang nagsingkin sa akin yung sinabi niya kanina. Paano niya nalaman kung nasaan yung kalendarya ni Mama? Papasukin mo muna rito ang Papa mo at may niluto akong merienda. Ika ni Mama. Minsan na po bang kumain dito si Eros? Wala sa sariling tanong ko kay Mama at umiling naman siya. Hindi eh. Bakit? Tanong niya na rin sa akin. Kung gano'n, paano niyo nalaman to? Tanong ko pa. Siya dapat ang tanungin mo niyan.
Sabi ni Mama. Pareho naman kaming napatingin ni Mama sa tatlong pumasok. Mama Lola, sana po yung pagkain? Gutom na po kami eh. Ani-ani ka habang nakahawak sa tiyan niya. Napailing ako sa batang ito. Nagmana talaga siya sa pinagmanahan niya. Dito ka po ulit matutulog, Papa? Baka sa boses niya ang tuwa. Yeah. Sumigaw naman sa tuwa ang dalawa. Halina kayong tatlo, dinner is ready. Pagtawag ko sa tatlo. Let's go. Dinig kong aya ni Eros sa kambal. Nakapasan si Anika sa likod ni Eros at nakakarga naman si Anaya sa kanya. Umikot ako para ibaba si Anika at pinaupo na sa pesto niya. Sinandukan ko na makakain si Anika at ganun din ang ginawa ni Eros kay Anaya. Malapit na namin matapos yung hotel. Napatingin naman ako kay Eros. Baka next month tapos na namin yon, dagdag pa niya. Ibig po bang sabihin niyan, hindi na po kayo magiging busy? Nakangiti namang tumango si Eros. Yay! Makakapasyal na po tayo araw-araw. Natawa naman kami pareho ni Eros. Huwag naman araw-araw, nak. Usal ko. Why not? Tanong naman sa akin ni Eros. Basta, tipid na sagot ko. Okay, he chuckled. Ako na maghuhugas mamaya. Presenta ni Eros. Tulungan na kita. Alok ko ngunit ang sabi niya, siya na raw ang bahala, kaya hinayaan ko na lamang. Kasabay ko naglinis ng katawan ng kambal. Kaya't nang matapos ko silang linisan, pinauna ko na silang lumabas at pinagbihis na. Ilang saglit din natapos na rin ako maglinis, kaya lumabas na rin ako para makapagbihis. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong mag-aama, nanonood na ng paborito nilang palabas. Napangiti ako bago lumakad at tinabihan sila. Oh, tulog na? Agad naman ako sinanyasan ni Eros na huwag maingay. Maupo ka na muna dyan, ako nang bahala magdala sa kanila sa kwarto. Tumango ako at nanood na lamang. Natapos niya madala si Anaya sa kwarto, sinunod naman niyang buhatin si Anika. Nanood lang ako ng TV habang hinihintay siyang makabalik. Elena? Mahinang tawag nito. Tugon ko habang nasa TV pa rin ang atensyon ko. Can we? Pangbibitin niya. Can we? Pag-uulit ko. Can we get back together? Nakatungong sambit niya. Sure. Nakangiting sagot ko. Really? Tumango ako at hindi na ako nagulat nung halikan niya ako. I smiled at saka tumugon sa mga halik niya. Mas gumaling siya sa paghalik ah. I love you, Elena. Sabi niya habang magkadikit ang noo namin. I love you too, Eros. Muli niyang inangkay ng mga labi ko and this time,